Bakit kaya ang dami kong problema? Bakit kaya hirap na hirap tayong makalapit sa Diyos tuwing may problema? Makinig ang may pandinig. Hello everyone, this is Melanie and welcome to Gospel Sarang Channel. As you guys notice, ang tagal bago ako nakapag-upload ulit kasi meron akong mga bagay na idinideal sa sarili ko and idinideal ko rin siya kay God. Transform talaga sa buhay ko and I should practice what I preach. By the way guys, I would like to present this anti-stress adult coloring book. Sa loob nito is about the names of God and I will share it to you later. So sana abangan mo. Exciting i-share ko about this. Time kasi na nag-i-struggle ako. This one really helps. Guess it will help you also. Alam naman natin na wala namang taong walang problema. Meron tayong iba't ibang level of sensitivity and different ways to cope our problems. So ako, nagkakaproblema din ako, of course. Time na yon, I reach out to God. I ask for wisdom. Napalearn sa akin ni God na even though sometimes I feel like I'm not one of His strongest soldiers, problem that I am encountering is a way to have a stronger faith. Honestly speaking guys, kaya tayo nagkakaproblema, it is because tayo din yung root. Why would we expect something good if continuous naman tayo gumawa ng bad? Example, nagra-rant tayo na masakit yung ganyan ko, may sakit ako. Tanungin natin yung sarili natin. Ano ba yung ginawa natin dito sa binigay na mouth ni God sa atin? Kumain ba tayo ng healthy foods? Ano bang ginawa natin sa katawan na binigay ni God sa atin? Nag-exercise ba tayo? Kumakain ba tayo sa tamang oras? Natutulog ba tayo ng tama? Usually, kaya din tayo may sakit, it is because of stress. Pag-stress ba tayo? Lumalapit ba tayo sa Diyos? Or gumagawa tayo ng mga masasama? Cope our stress. Huwag natin isisi lahat ng masasamang bagay sa Panginoon. Honestly speaking, si God talaga, yung original creation niya sa atin is beautiful, harmonious, peaceful. Until pumasok yung sin. Yung problema, yung sin. Lahat dapat ng mga hayop, amo. Pero ano nangyari? May mga mababangis. At dapat tayo pantay-pantay. Ang nangyari, dyan yung mga greedy. Andyan yung gluttony. Love, nako-confuse na natin into lust. And then, magkakaroon ng jealousy, envy. Tapos ng envy, syempre, anger ka na. Tatanggapin na lang natin yung mga bagay-bagay hanggat sa maging slut or lazy na tayo, hopeless na tayo. Kaya hindi peaceful itong mundo natin. Kaya tayo naninirahan sa broken world. It's because of the 7 deadly sins. It's not because of God. We're living in a broken world na kasi makikita nyo mga bagay na kahiya-hiya, mga bagay na masasama, yung pa yung parang cool, yung something to be proud of. So kapag about kay God, nagwo-worship kay God, nagsiserve kay God, boring, dingy, kakahiya. All in all, most of the time, tayo yung may kasalanan kung bakit tayo nagkakaproblema. Lahat ng mga masasamang nangyayari sa atin, yun ay resulta ng mga kasalanang hindi natin nahingan ng kapatawaran, mga kasalanan ng mga past generation natin na hindi nila hiningan ng kapatawaran. Yung kasalanan kasi feeling natin, yun lang yun. Pero kasi may ibubunga yun, pwede siyang mapasa. Pagbabayaran natin yun hanggang walang katapusan. Meron talagang punishment sa hell nga. Kaya mahalaga talaga humbly mapit sa Diyos. Aminin talaga natin na tayo yung may kasalanan, tayo yung may gawa. Lumayo tayo sa kalooban niya. Tanggapin natin na mali tayo, nagkasala tayo, para patawarin tayo ng Panginoong Diyos natin. If there is a good thing na nangyayari sa buhay mo, it is a blessing. Kung meron namang hindi, possible na blessing in disguise yan. Kaya sana hindi natin ma-take advantage o ma-overlook yung mga minimal blessing or mga simple things na maganda kasi lahat yan nanggagaling talaga sa Panginoon. Lahat ng hindi maganda, syempre galing yan sa opposition o dun sa darkness. Kung meron tayong kaaway dito, hindi yung Diyos, kundi yung darkness. Kasi yung Diyos yung light, siya yung hope, sources of love, hope, passion, grace, mercy, itong pinag-i-stayan natin. Kaya patuloy pa rin tayong strong. Meron tayong Panginoon na nagbibigay sa atin ng strength. Philippians 4 verse 8, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri.
Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, linis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, nanggap, narinig, at nakita sa akin. Ngayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ito na guys, I'm so excited to share it to you. And ito yung gagamitin natin as guidelines sa mga susunod na vlog natin. Part of growing your relationship with God, part ng pag-grow mo ng faith sa Kanya is to know Him more. Parang sa tao lang yan, para mo pagkakatiwalaan kung hindi mo naman siya kilala. Please continue watching this video and please look forward to it guys. So yun lang guys. Thank you guys for watching. Don't forget to subscribe, like, and help me share the Word of God. Bye-bye!